Nanawagan si Makati Mayor Abby Binay sa Department of the Interior and Local Government o DILG para pangunahan ng pulong o pag-uusap para sa maayos na transisyon ng mga enlisted men's baryo o EMBO sa lungsod ng Taguig sa gitna ng umiiral na gusot sa pagitan ng nabanggit na lungsod at ng Makati. Paliwanag ni Binay, tila mas lalong nagiging magulong sitwasyon sa alitan sa teritoryo ng dalawang lungsod dahil iba-ibang sinasabi ng mga opisyal at otoridad. Pero sa panayam kay DILG Undersecretary for Operations, Attorney Lord Villanueva, sinabi nitong Mayo pa lamang ay kumikilos na ang kagawaran para ayusin ang gusot sa teritoryo ng dalawang lungsod. Pero sa kasalukuyan anya, ang kailangan pang bigyan ng malinaw na pagdedesisyon ay ang mga property na sakop pa ng apektadong lugar. Unang-una, yung in terms of the territorial boundaries nitong dalawang cities, klaro na po yun sa Supreme Court decision. So, in that respect, gumagalaw na po ang mga national agencies involved. For example, yung DepEd po, nag-issue na po ng memorandum para ma-transfer yung supervision ng affected schools to Taguig. And we're doing the same likewise with the affected offices which are under DILG, the police, the jail, and the fire stations. So, yan po ay matatransfer in terms of area of responsibility, reporting lines, and so on. Nilinaw din ni Villanueva na kahit wala ang legal order na writ of execution, ay inaasikaso na ang paglipat ng mga opisina na nasa ilalim ng DILG papunta sa lungsod ng Taguig. Samantala, kamakailan lamang ay nasa ilalim na ng kontrol ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang 14 na public schools sa EMBO areas. Pero ang ilang mga magulang at estudyante tila naipit sa alitan ng dalawang lungsod habang kanilang hinihintay ang education aid na dati ay ibinibigay ng Makati Local Government Unit tulad ng libreng mga uniform at school supplies. At yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.